Okay guys, welcome! Let's talk about something na baka hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin. Yung pagkakaroon ng, isang plano para sa spiritual life natin. Parang paano ba yun ginagawa, di ba? Tara, alamin natin. 'Di ba? Let's be real. May mga araw o baka weeks pa nga na parang ang gulo-gulo ng lahat. Ang daming schoolwork, ang daming pressure from friends, tapos may expectations pa yung pamilya mo. Minsan parang ang hirap lang huminga at hanapin yung sarili mong space. Relate ka ba? Kasi ako, super. At ang nakakatuwa, isipin nyo to. May plano tayo for almost everything else. Sa studies, may plano tayo para makapasa. Sa hobbies natin, may schedule tayo para mag-practice ng sayaw, or ng gitara, or kahit para lang matapos yung K-drama na yan. We even plan for our future, yung mga pangarap natin. Lahat yan, pinag-iisipan natin. Pero, eto na yung tanong. Sa gitna ng lahat ng pagpaplano na yan, anong plano natin para sa pinaka-core ng pagkatao natin? Para sa soul natin? Para sa relationship natin kay God? Madalas, yun yung naiiwan. Yung walang structure, yung bahala na. So dito, ngayon papasok ang isang concept na sobrang ganda. It's an ancient Christian idea na tinatawag na rule of life. Baka medyo bago yan sa pandinig mo, pero promise, this could change everything. Isipin mo siya as your life's trellis. Yung parang balag, kumbaga. Galing mismo kay Jesus yung idea na to. Sabi niya sa John 15, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." Para daw tayo mamunga, we need to abide in Him, manatili sa Kanya. Now, isipin niyo yung isang vine, yung halaman na gumagapang. Hindi yan basta-basta lumalago ng maganda. Kailangan niya ng trellis, isang support para gabayan siya pataas at para masikatan ng araw at mamunga. At yan mismo ang rule of life. It's a schedule and a set of practices na intentional nating ginagawa para magkaroon ng space sa buhay natin. Space para saan? Number 1, para makasama si Jesus. Number 2, para maging katulad niya. At number 3, para gawin yung mga ginawa niya. So basically, ito yung intentional na plano natin for spiritual growth. At get this, ang ganda ng history ng word na rule. Sa original Latin, ang salita ay regula at ang literal na meaning niya, isang trellis. So yung idea talaga is hindi to tungkol sa mga strict na batas na parang kulungan, no. It's all about having a support system na tutulong sa ating lumago in the right direction. So linawin natin ha, this is super important. Pinag-usapan natin ang rule of life, singular. Isang buong framework yan. Hindi ito yung rules for life, plural, na parang ang haba-habang listahan ng mga bawal at mga dapat gawin na nakaka-stress lang. Yung isa, support. Yung isa, stress lang. Sobrang laki ng binagkaiba. Okay, ready na ba kayo for the big twist? Kasi baka iniisip mo, parang ang hirap namang gumawa niyan. Well, the truth is, meron ka ng rule of life. Yup, right now. Alam mo man o hindi. Oo, lahat tayo. Promise. Yung mga daily habits mo, mula sa pag-scroll sa social media pagkagising, sa music na pinapakinggan mo, sa mga taong lagi mong kasama, lahat yan yung bumubuo ng unwritten rule mo. At yan yung humuhubog sa kung sino ka, sa isip mo at sa puso mo, every single day. So kung ganon, yung totoong tanong ay hindi, may rule of life ka ba? Kasi ang sagot dyan, oo, meron. Ang mas magandang tanong ay ito, yang kasalukuyan mong rule, yang mga daily habit at routine mo, tinutulungan ka ba niyan na lumago? Inilalapit ka ba niyan kay Jesus at sa taong gusto mong maging? O baka naman yang subconscious rule mo ang dahan-dahang humihila sa'yo palayo sa Kanya? Kasi yung rule mo, for sure, gumagana yan. It's shaping you. Ang tanong lang, saan Kanya dinadala? For better ba? Or for worse? Okay, so paano na? Paano tayo gagawa ng isang intentional na rule of life? Isang trellis na nagbibigay buhay, hindi yung nakaka-drain ng energy. Let's get practical. Ito yung 6 na super helpful tips. First, start small. Please lang, huwag biglain ng sarili. Second, subtract, don't just add. Ito, sobrang importante Minsan mas powerful yung mga tinatanggal natin kesa sa dinadagdag. Third, aim for balance. Fourth, work with your personality, not against it. Kung night owl ka, huwag mong piliting mag 5 a.m. quiet time. Fifth, repetition is key. Paulit-ulit lang.
And finally, number 6, and this is maybe the most important, do it with friends. Mahirap mag-isa. So, for example, pwede kang gumawa ng simple table for daily, weekly, and monthly habits. For daily, anong pwedeng i-add? Maybe 5 minutes of prayer bago mag-cellphone. Anong isusubtract? Yun na nga, yung pag-check ng phone pagkagising. For weekly, mag-add ng totoong Sabbath rest, isang araw na di ka mag-iisip about school, at isubtract yung mindless scrolling sa social media. See? You just add what gives life and subtract what drains life. Simple lang. Okay, pero bago tayo masyadong ma-excite sa paggawa ng mga listahan na tables, let's pause. Kailangan nating balikan yung pinaka-goal ng lahat ng to kasi hindi ito tungkol sa isang formula para maging mabuting Kristiyano. Let me say that again. Hindi ito tungkol sa pagiging perfecto. Hindi ito checklist para ma-impress natin si Lord o yung mga tao sa paligid natin. Kung ganyan ang tingin natin dito, we're missing the whole point. Ang puso ng rule of life ay ito. It's about friendship. It's a way for us to intentionally create space in our super busy lives para ilagay yung friendship natin with Jesus sa pinakasentro ng lahat, hindi lang sa gilid-gilid. Yung motivation natin dapat yung desire na mas makilala siya, hindi yung kailangan ko tong gawin. At grabe tong quote na to ni Annie Dillard. Sabi niya, how we spend our days is, of course, how we spend our lives. Sobrang totoo. Yung mga maliliit na desisyon natin sa bawat oras, sa bawat araw, pag pinagsama-sama mo yan, yun na yung nagiging kwento ng buong buhay natin. So at the end of the day, ang rule of life mo ay isang simpleng paraan para sabihin araw-araw, Lord, hito ako. Heto yung oras ko, heto yung buhay ko, I'm open. Baguhin mo ako. Isa itong invitation. Inaanyayahan natin si Lord na gumalaw sa buhay natin in ways na hindi natin kaya on our own. Kaya heto ang iiwan kong tanong sa'yo. Pag-isipan mo to ha, ano yung isang maliit, isang super small step na kaya mong gawin ngayong linggo para simulan ang pagbuo ng sarili mong trellis? Hindi kailangan malaki, just one small intentional step. Ano kaya yun para sa'yo?